Sa linggong ito, maraming XRP holders ang nagtatanong kung bakit may babalang rough week ahead para kay XRP. Ayon po sa crypto commentator na si Austin Hilton, hindi raw ito dahil may masamang balita kay XRP mismo. Ang mas mabigat na dahilan ay ang macroeconomic factors na kasalukuyang kumokontrol sa buong market. Kapag ang malalaking economic events ay paparating, kadalasan nagiging tahimik at maingat ang galaw ng mga traders at saka institutions. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang sa XRP ang apektado kundi tayo mismo bilang mga traders, holders at saka investors. Ang market ay parang tao rin na humihinto muna para mag-isip. At sa mga ganitong sandali, mahalagang maintindihan kung bakit mas nangingibabaw ang global economy kaysa sa isang specific na crypto. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang kasalukuyang technical condition ng XRP ayon po sa analysis? Base po sa obserbasyon ni Hilton, si XRP ay kasalukuyang umiikot sa presyong $1.98 hanggang $1.99. Dito raw makikita na parang nakahanap na siya ng pansamantalang pahinga o support level. Ibig sabihin sa ngayon hindi pa siya nagpapakita ng malinaw na structural weakness. Wala ring sinyales na bigla siyang bibigay pababa, maliban na lang kung may mangyaring hindi inaasahan. Ngunit malaga pong tandaan natin na ang pagiging stable ay hindi po otomatikong nangangahulugan ng rally. Sa ganitong market environment, ang stability ay kadalasang indikasyon ng waiting mode. Parang humihinga lang sa XRP habang hinihintay ang susunod na direksyon ng buong market. Ngayon ay bakit po ba hindi inaasahan ang malakas na upside sa short term? Ayon po sa analysis, ang dahilan kung bakit limitado ang upside ng XRP ay hindi dahil mahina siya. Ang dahilan ay ang risk appetite ng market na kasalukuyang mababa. Kapag ang mga traders at saka institutions ay nag-aabang ng mahalagang economic data, kadalasan ay ayaw muna nilang maglagay ng agresibong positions. Mas pinipili po nilang maghintay kaysa magsugal. Sa ganito pong sitwasyon, ang presyo ay madalas gumagalaw ng dahan-dahan o bahagyang pababa. Kaya kung ikaw po ay naghihintay ng biglaang pump, mahalagang maintindihan na hindi ito ang ideal na kondisyon. Hindi ito hype cycle kundi isang macro-driven pause. Ngayon ay paano nga ba naaapektuhan sa XRP ng US economic data releases? Isa po sa pinakamalaking dahilan ng pagiging maingat ng market ay ang paparating na US economic reports. Kabilang dito ang employment data at ang Consumer Price Index o CPI. Ang mga datos na ito ay direktang may epekto sa inflation outlook at sa magiging desisyon ng central bank. Kapag mataas po ang inflation, nagiging mas mahigpit ang monetary policy. Kapag mahina po ang labor market, nagbabago rin ang expectations. Dahil dito ang crypto market, kasama po sa XRP, ay nagiging alanganin. Walang gustong maipit sa maling position bago lumabas ang malinaw na signal. Kaya ang inaasahang galaw ay modest volatility na may bahagyang bearish bias. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang Bank of Japan decision sa presyo ng XRP? Pagdating po ng Biyernes, mas lalo pang tumitindi ang tensyon dahil po sa Bank of Japan policy decision. Ito raw ang isa sa pinakamalaking global events na maaari pong makaapekto sa crypto market. Sa loob ng maraming dekada, ginagamit po ang yen carry trade kung saan humihiram ng murang pera sa Japan at ini-invest sa risk assets. Kasama po dito ang stocks at crypto tulad ng XRP. Ngunit kapag nagtaas po ng interest rate ang Japan, nababaliktad ang prosesong ito. Napipilitan po ang mga investors na magbenta para magtaas ng liquidity. Sa ganito pong senaryo, kahit ang mga matitibay na assets ay nadadamay sa sell-off.
Ano naman po ang maaaring mangyari kapag malaki po ang rate hike ng Japan? Ayon po kay Hilton, ang laki ng posibleng rate hike ay napakalaga. Kung ito po ay 25, 50 or 75 basis points, may kanya-kanyang epekto ito sa market. Kapag mas malaki po ang taas, mas malakas ang pressure sa global risk assets. Maaari itong mag-trigger ng sabayang pagbebenta sa Wall Street at saka crypto market. Noong July 2024, nangyari na raw ito at nakita natin kung paano po bumagsak ang maraming digital assets kasama sa XRP. Kaya ang takot po ng market ay hindi po basta haka-haka. Ito ay base sa historical reaction ng liquidity shift. At kapag ang liquidity ay humihigpit ang presyo, at kapag ang liquidity po ay humihigpit, ang presyo ay natural na sumasabay pababa. Ngayon ay gaano naman po kalalim ang posibleng downside ng XRP sa ganitong sitwasyon? Sa mas bearish po na senaryo, sinabi po ni Hilton na maaring bumaba sa XRP sa mid $1 range. Ngunit mahalagang idiin na ito ay hindi dahil may problema kay XRP mismo. Ang ganito pong pagbaba ay resulta ng macro-induced liquidation. Kapag ang malalaking players ay kailangang magbawas po ng risk, lahat ay nadadamay. Hindi po nito binabago ang long-term fundamentals ng XRP. Sa katunayan, marami pong investors ang tinitingnan ang ganitong pullback bilang potential opportunity. Ngunit sa short term, kailangan po ng disiplina at malinaw na risk management. Hindi lahat ng dip ay agad na bounce. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na ang darating na mga araw ay panahon ng patience or pasensya. Hindi po ito linggo ng all-in moves, kundi linggo ng maingat na pagmamasid. Kung ikaw ay trader, bantayan mo ang macro signals bago pumasok. Kung ikaw ay isang holder, tandaan mo na ang volatility ay bahagi ng laro. At kung ikaw naman ay isang investor, mahalagang intindihin po natin ang big picture kaysa sa araw-araw na galaw ng presyo. Si XRP ay hindi po mahina. Siya ay kasalukuyang naghihintay kasama ng buong market. Kapag malinaw na po ang economic direction, dito pa lang muling kikilos ang momentum. At hanggang dito po ang disiplina, disiplina ang tunay na puhunan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.